Santiago's POV. Handa na ako mamaalam. Tanggap ko na nakatapusan ko na. Pero nung makita ko ang aking anak, ay nagkaroon ako ng lakas at pag-asa. Lalo na naging successful ang aking operation sa tulong ng anak ko. Umalis ang aking anak at ang libangan ko'y panoorin ang nangyayari sa bahay. Nabulag ako ni Arevalo. Siya pala ang may kagagawa ng lahat. Ang unang punter niya ay si Rojas talaga. Pero matalino si Rojas at ako na may sakit ang pinuntirya niya. Bankrupt ang kanilang kumpanya, tulang natira sa kanila. Lalo na at nawaldas ng ama niya sa eleksyon ang perang natitira sa kanila. Sa awa ko'y pinatira ko sila mag-ina sa bahay with a big allowance every month bilang pagtanaw ng utang na loob ko sa kanya. Sa akala ko iniligtas niya ako sa kapahamakan. Ngayong nalaman ko na pirma ko na lang ang kulang at sa kanya na lahat ang meron ako. Mabuti at naisalin ko lahat sa aking anak. Habang lumilipas ang mga araw, ay mas lumalakas ang aking katawan. Nakakatayo at nakakalakad na ako ng 10 minuto. Mas magana na rin akong kumain at gumanda na rin ang aking kulay. Hanggang sa napagpasyahan ko na sumunod sa aking anak. Alam kong nasa isang bahay ko siya kaya doon na ako dumiretso at nadatnan ko sina Rojas at Rosenda. Nagulat sila na makita ako. Kamusta? Masaya ang bati ko kay Rojas na nakakatayo na rin. Eto, gaya mo, nagpapalakas. Sagot niya at ako na mismo ang yumakap sa kaibigan ko. Humingi ako ng tawad sa kanya sa nagawa ko noon. Tapos na, kalimutan mo na yon. Sagot naman niya. Nasaan ang mga bata? Tanong ko dahil parang wala ang dalawa. Nagtanan sila. Ano? Bakit pa sila magtatanan? Nagtatakang tanong ko sa sinabi ni Rojas. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa anak ni Enzo na kaibigan ko din. Inaanak ko pa man din sa binyag. Tumawag na ba sila? Hindi pa. Hindi sila makontak. Baka dumiretso na sila sa baryo namin. Mahirap kasi ang signal doon, kuya. Sabat ni Rosenda at napangiti ako dahil malaki ng kanyang tiyan. Matutuloy na siguro na maging kumpare tayo. Sabi ko kay Rojas. Si Toro na lang kumpare ko. Malapit na tayo maging balae. Sagot niya at nagtawanan kami. Saktong dinner na, kaya sumalo na ako pagkatapos pumunta na ako sa aking kwarto. Pero bago ako pumasok sa kwarto ko, ay pumasok na muna ako sa kwarto ng aking anak. Sobrang saya ko at pasasalamat kay Rocky dahil iniwanan pa niya ako ng anak at si Rosenda na inaalagaan at pinoprotektahan ng aking anak. At tumuloy na ako sa aking kwarto. Naligo na muna ako at pagkatapos natulog na agad. Nagulat na lang akong biglang nagbukas ng ilaw at ang multo ni Rocky. Ang akala ko kapag multo ay nakaputi, bakit siya naka-blue na t-shirt? Rocky, ano naman ang kasalanan ko at pagkukulang ko'y patawarin mo ko. Please, wag mo akong multuhin. Sabi ko at nagsalubong ang kanyang mga kilay. Tumatanda din pala mga multo? Nandito ka pala. Saan ako matutulog? Masungit na tanong niya. Wait, what are you alive? Gulat na tanong ko at bumangon sa kama. Oo, kasama ko si Drake at Agatha. Saan ang kwarto na available? Ha? Wala na. Dito ka na lang sa kama ko, malaki naman, at magkakasya tayo. Sagot ko at napanganga dahil mas lalo siyang tumangkad. May sakit ako at mahina pa. Wala akong gagawin na masama sa'yo. Kung tutuusin ay mas malakas ka pa sa akin? Napahinga siya na malalim at mukhang pagod na rin. Ibinaba niya ang kanyang bag at kumuha ng kanyang damit at walang saitang pumasok sa banyo. Si Rojas nakapag-asawa ulit. Pero paano ko akitin si Rocky? Napakatapang pa man din niya. Iniisip ko na i-blackmail siya pero baka magalit siya sa akin. Napatayo ako tumingin sa salamin. Gwapo naman ako, pero kulang pa ako sa katawan, pero sobra-sobra sa size kaya sulit din. Bumalik na ako sa kama. Pagkatapos ipinikit ko ang aking mga mata at nag-isip kung paano ako makakasquare ulit sa ina ng anak ko. Kung gusto niya bukas na bukas din, ay pakakasalan ko siya. Narinig ko ang pagbukas ng pintuan, kaya nagkunwari na lang akong tulog. Sinilip ko siya at naka-t-shirt lang at short.
na maiksi. Bakit ang dami ng pilat sa hita? Ang pagkakaakala ko noon ay makinis siya. Pero kahit marami siyang pilat, ay maganda naman ang hubog ng kanyang mga hita. Lalo na't mahaba ang kanyang mga bihas. Nagsuklay lang siya at ilang saglit ipinatay na ang ilaw. Pagkatapos itumabi na siya sa akin. Narinig ko ang kanyang paghikab. Pagod nga talaga siya. Pagkalipas ng ilang minuto, ay nahimbing na ata ang tulog niya. Hirap naman akong makatulog, lalo na't iniisip kong lagusan niya na pinasok ko noon. Idinantay ko ang aking hita sa mga hita niya. Hindi naman siya nagreklamo. Pagkalipas ng ilang minuto, ay yumakap ako ulit at hindi ulit siya nagreklamo o nagalit. Kaya napangiti akong ipinasok ang kamay ko sa loob ng kanyang damit. Mukhang makakaskar ata ako ngayong gabi. Rocky's POV. Sa pagod ko hindi na ako tumutol pa kay Santiago. Mukhang gumanda nga ang kanyang itsura, pero isang sipa ko lang tiyak na tulog na siya agad. Naligo na ako, matagal na rin ako hindi nakaligo na ganitong karangya. Kaya ang 10 minuto na paligo ko sa kuta at naging kalahating oras. Paglabas ko ay mukhang tulog na siya. Maiksi lang ang aking buhok kaya natuyo agad. Paghiga ko sa kama, ay parang nasa heaven ako sa lambot at comfy ng higaan. Nakatulog na ako agad na hanggang sa naramdaman ko na may masarap na naglalaro sa akin. Gusto kong pigilan pero mas nangingibabaw ang sarap at tuluyan akong nagpaangkin kay Santiago. Nagising akong wala na si Santiago sa tabi ko. Napailing na lang ako dahil kung ano-anong napapaginipan ko. Bumangon na rin ako at natigilan dahil bakit parang basa ang panloob ko. Nabilis akong pumunta sa banyo at hinubad ang aking panloob. Napangawi ako dahil nag-wet germs pala ako. Agad ko nilabahan ang panty ko at naligo na agad. Pagkatapos ay lumabas na ako. Pagkalabas ko pa lang sa kwarto, ay dinig ko na ang malalakas na tawa ni Santiago. Ganito din siya kasaya noong kabataan niya na hindi pa malala noon ang sakit niya. Pagbaba ko ay natulala si Kuya Rojas at Rosenda na nakatingin sa akin. Rocky? Tawag sa akin ni Rosenda na mabilis lumapit. Buhay ka! Bulalas niya na mahigpit ako ni Yakap. Ang tiyan mo naiipit. Natatawang sambit ko. Masaya kami nagkamustahan at yumakap na rin ako kay Kuya. Ang mga bata gising na ba? Kailangan na silang maikasal dahil aalis din ako ngayon. Ano? Saan ka pupunta? Gulat na tanong ni Santiago. Sinabi ko sa kanila ang totoo at nagulat sila. Rocky, hindi ka na pwedeng umalis. Dito ka na lang sa bahay. Kung yung mga tauhan mong problema mo, tutulungan ko sila makapagbagong buhay. Marami kaming negosyo ni Rojas at pwede sila doon. Santiago, wala na ako negosyo pa. Ang natitira na lang ay mga ari-arian ng dati kong asawa. Pero nakapangalan sa anak ko at hindi pa napipirmahan ni Rocky na tagapagmana din. Sabat ni Kuya. Anong tagapagmana, Kuya? Sa kinakapatid ko ipinamana ang mga negosyo ni Papa dahil bata pa ako noon. Hindi, Rocky. Hati kayo ni Agatha. Hindi naman namin magalaw dahil wala ka. Sa inyo na lang, Kuya. Agad na sagot ko. Rojas, ang perang ginamit ni Arevalo ay pinambiling nitong hasyenda at mga negosyo mo dito sa probinsya ay pera ni Drake. Kaya makatuwid ay pag-aari niyo pa rin dahil mag-asawa naman na sila. Paano yan? Siyang kasama kong pumirma ng mga papeles. Tanong ulit ni Kuya. Huwag kang mag-alala dahil nasa akin ang lahat ng resibo na kinuha ng pera sa bangko ko na walang paalam. Kung tutuusin, ininako niya mga ito kay Drake dahil nakapangalan na kay Drake lahat ng meron ako. Siya na lang ang bahala na magbigay sa mga kapatid niya ng mana. Kapatid? May nabuntis ka pa ba na ibang babae? Gulat na tanong ko. Napakamot siya sa kanyang buhok. Baka nakabuo ko kagabi. Sagot niya at nagsalubong ang aking kilay. Anong nakabuo kagabi? Kinakabahan na tanong ko at dahan-dahan na lumapit sa kanya. Rocky, makinig ka. Mahina pa ako
Baka diretso dead na ako kung saktan mo ko. Sagot niya na mabilis lumayo. Anong sinasabi mo ha? Anong nakabuo kagabi? Galit na buyo ko sa kanya. Sa takot niya ata ay mabilis siyang tumakbo pa itaas at hinabol ko siya. Jake, anak, buksan mo pinto. Papatayin ako ng ina mo. Sigaw ni Santiago at nang tatadyakan ko na sana ay bumukas ang pinto kaya nakapasok siya. Agad siyang nagtago sa likod ng anak namin. Jake, ibigay mo sa akin ng ama mo. Galit na sigaw nito. Mami, bakit? Ano nangyari? Tarantado yung ama mo? Ginayuman niya ako kagabi. Ano? Anong ginawa ni Daddy, Ma'am? Kumalma na muna kayo. Hindi ko alam sa ama mo kung anong ginawa niya. Dad, anong ginawa mo? Tanong ng aming anak na lumingon mula sa kanyang likuran. Anak, ginamit ko yung ibinigay ni Doc Kane. Sinubukan ko lang naman pero ang mami mo pumaibabaw sa akin. Sagot ni Santiago. What, Dad? Bakit mo kinuha? Para sa akin yon. May natira pa ba? Tanong ng anak ko. Wala na anak, inubos namin kagabi. Kaya sigurado may kapatid ka na. Mas lalong kumulo ang dugo ko sa akin narinig. Kaya naman palabasa dahil sa Santiago na to? Sa galit ko'y una kong sinuntok ang aking anak. Hindi niya napaghandaan ng aking suntok, kaya napuruhan ko siya at napahiga. Jake, anak! Alo ni Santiago. Nagpupuyos ako sa galit na nilapitan siya at malakas sa sinuntok ang kanyang muka, kaya agad siyang nawala ng malay. Tita, tama na! Sigaw ni Agatha. Daddy, inay, tulong! Sigaw nito. Binuhat ko pa ang walang malay na Santiago at itinapon ko na sa kama ang kanyang katawan dahil yumakap na sa akin si Agatha na nahihirapan na huminga. Mabilis kong inabot ang inhaler at agad niya itong kinuha. Dumating na rin si Kuya at agad na nilapitan ng anak kong walang malay. Isa pa itong anak ko na ito. Kung di nalalang niya ako sa ibang kwarto, wala sana mangyari. At kung hindi nadala ang sinasabi ni Santiago, ay sakit ang nararamdaman ko at sigurado ako na babalik hospital ulit ang ama ng aking anak. Kinabahan ako dahil paano kung mabuntis nga ako. Dinadatan pa rin ako at may posibilidad na mabuntis talaga ako. Sa galit ko ay lumapit ako ulit kay Santiago at sinapak ang mukha niyang walang malay. Tama na, Rocky. Pagpasensyahan mo na si Santiago. Kung gusto mo 3 na tayong sabay-sabay na ikasal mamaya. Ano? Hindi ako papayag. Agad na sagot ko. Tita, sige na, pumayag ka na. Para hindi na bastardo si Drake. Paano yan kung magkakaapo kayo at malalaman ng apo niyo na hindi kayo kasal ng lolo niya? Madramang sabat ni Agatha. Maraming hindi nagkakasal ngayon, Agatha. Huwag mo akong dramahan. Madiin na pagkakasabi ko at napasimangot siya. Mana din to sa ina niya na mahilig magdrama. Kaya lahat ng gusto ng ina ay nasusunod sa bahay na pati ako'y napasunod. Agatha's POV. Nakakatakot pala kung magagalit si Tita Rocky dahil pati si Drake isinuntok niya. Nagkamali na sila mag-ama at parehong may black eye. Ow! Love! Masakit! Reklamo ni Drake nang nilalagyan ko ng ice pack ang kanyang mata. Natatawa tuloy ako at hindi maiwasan na mapahagik-hik. Si Daddy Santiago naman ay si Daddy nang umaasikaso sa kanya. Habang si Inay ay sinusuyo si Tita na magpakasal na rin dahil mamayang hapon ay darating na ang judge. Saka na lang daw ang church wedding kapag okay na ang lahat. Ayan kasi, kung sa kabilang guestroom mo na lang dinala si Tita, wala na kasi ng black eye ngayon. Love, gusto ko lang naman silang sumaya pareho, lalo na si Daddy. Oo, pero paano si Tita? Mamahalin din niya si Daddy, lalo na ngayon na lumalakas na siya. Kaya lang baka maunahan pa nila ako na magkaroon ng anak. Hinablot ko ng bahagya ang kanyang buhok at natawa lang si Drake. Pinuntahan namin si Daddy Santiago at mas kalunos-lunos ang nangyari sa kanyang mukha. 2 black eyes at namamaga pa ang pisngi. Halos hindi na maimulat ang mga mata. Si Daddy ay nakayuko at alam ko natatawa din to sa itsura na mag-ama.
Sana nandito si Toro. Sabi pa ni Daddy sabay yumuko ulit. Sa kwarto na kami ni Daddy kumain ng agahan dahil mainit pa daw ang dugo ni Tita sa mag-ama. Daddy, okay ka lang? Tanong ni Drake. Okay na okay anak, pero malakas pala talaga sumuntok ang mami mo. Pagkatapos namin kumain ay bumaba na ako para kausapin din si Tita. Nasa sala sila ni Inay na seryoso nag-uusap. Paano mga taong umaasa sa akin sa kuta, Rosenda? Ang daming mga bata doon at hindi ko sila pwedeng iwanan. Tita, kung ipapapel na lang natin, kaya ang kuta nyo at hati-hatiin para sa kanila, o di kaya yung hasyenda, ipapaayos namin ni Drake. Balak ni Drake na bilhin pang katabi ng hasyenda, kaya sigurado na mas malawak na to. Kailangan ka ni Drake, Tita. Nandiyan naman kayo at si Rosenda. Sagot niya at malungkot akong napatingin sa kanya. Tita, tugo at laman po niyong iiwan niyo ulit? Paano mga apo mo? Oo nga naman, Rocky. Ayaw mo bang alagaan ng mga apo mo? Kahit sa kanila ka nalang bumawi. Habang nag-uusap kami, ay hindi namin namalayan ang paglapit ni Daddy Santiago. Jake at Daddy, kung hindi mo maiwan ang mga tao mo, ako na lang sasama sa'yo. Sabat ni Daddy Santiago at nagulat kami. Anong gagawin mo naman doon? Masungit na tanong ni Tita. Eh di alagaan ng mga anak natin? Sagot niya at lumipad ang tsinelas si Tita sa mukha ni Daddy Santiago. Aray ko! Bulala si Daddy na sapo ang mukha. Mami, tama na. Kawawa na si Daddy. Saway ni Drake. Isa ka pa. Galita sambit ni Tita kaya tumahimik si Drake. Tiningnan ko si Daddy. Siya ang magaling na magsalita pero tahimik lang siya ngayon. Pero nagsalita din sa wakas. Rocky, isipin mo to. Paano kung nakabuo kayo ulit ni Santiago? Okay ba sa'yo na mawali ulit ang iyong anak? Kahit matinong organisasyon nyo, ay bawal pa rin sa batas. Lalo na at may mga baril kayo na wala namang mga lisensya. Okay lang sa'yo na kasama mo din ang anak mo na magtago? Maraming paraan para mapabuti mga tauhan mo. Kung gusto mo, isasama ko para makausap sila. Handa naman sila Drake at Agatha na kupkupin sila sa papalakihin na hasyenda. Doon imamumuhay sila na tahimik at makapag-aaral pang kanilang mga anak. Mahabang paliwanag ni Daddy at napahinga na malalim si Tita Rocky. Pag-isipan ko, Kuya. Sagot ni Tita. Sweetheart, darating na mamaya ang judge. Sabat ni Tito. Seryosong usapan? Pero ewan ko sa utak ni Daddy Santiago. Mas lalong nagalit tuloy si Tita at bibigwasan na naman niya sana si Daddy Santiago kaya ako nang pamagitna. Daddy, tumahimik ka na muna. Dinig ko na bulong ni Drake sa kanyang ama. Pananghalian na naman at hindi pa tapos ang aming pag-uusap. Sa garden na kami kumain, kahit paano'y maiba naman ang ambience. Inalalaya ni Drake ang kanyang ama dahil hirap makakita. Salo-salo na kaming kumain at humiwalay sina Kuya sa mesa dahil hindi nila maiwasan ang matawa sa itsura ng mga binabantayan nila. Wala kaming imik para hindi masira ang salo-salo namin. Hanggang sa natapos kami at pinagpatuloy namin na kumbinsihin si Tita. Hapon na at dumating na ang judge. Simpleng damit lang isinuot namin ni Inay. Tita, magpalit ka na. Sabi ko sabay abot sa kanya ng damit. Napahinga siya na malalim at sa wakas ay nagpalit na siya. Sabay-sabay kaming lumabas sa kwarto ni na Inay. Sa sala nagaganapin ng kasal. Sina Kuya at mga kasama na sa bahay ang aming mga witness. Ilang beses na sinubukan ni na Daddy na tawagin si Tito Toro pero hindi pa rin makontak. Emosyonal kami ni Inay habang si Tita ay halatang napipilitan. Pinaupo na muna kami at inaayos pa ng judge ang mga pipirmahan namin. Dapat naman ay magkatabi ang mga couple. Ano ba kayo, Santiago, Rojas? Sabi ng judge, kaya kami na mismo ang lumapit sa kanila. Hinila ni Inay si Mami Rocky para magkatabi sila ni Daddy Santiago. Wala bang napipilitan sa inyo? Tanong ng judge,
kaya napatingin kami kay Mommy Rocky. Mabutit hindi naman siya nagsalita. Tahimik naman ang lahat kahit parang nagkaroon na muna ng sakitan at pilitan na naganap. Sabi pa niya na napatingin sa mag-ama. Kayong dalawang Santiago, pinilit ba kayo ng inyong mapapakasalan? Seryosong tanong ng judge habang ang mga witness ay natatawa. Ang akala siguro niya ay pinilit namin sila ni Mommy Rocky. Ay, hindi po judge. Agad na sagot ni Daddy Santiago. Bahala ka kung ayaw mong umamin. Sabi na ng judge at pinapirma na kami. Masaya kami nagayakapan ni Drake pagkatapos namin pumirma ng aming marriage certificate. Mrs. Santiago, yakapin mo ng asawa mo. Tingnan mo ang mukha parang pagkatapos nito, ay diretso na siya sa ospital at wala ng honeymoon. Pagbibiro ng judge. Tapos ng honeymoon, father? Sagot ni Daddy Santiago. Kitang-kita sa mukha ni Mommy ang galit, kaya agad kaming lumipat sa kanya. Kaya naman pala marami kang mga tama? Natatawang sabi ng judge. Makulit din ang judge na ito. Maraming pagkain ang nakahanda. Kahit paano ay nag-enjoy kaming lahat, maliban kay Mommy na tahimik. Pagkatapos ng kainan ay may mga regalo kaming natanggap sa mga kasama sa bahay at sina kuya. Hindi namin inaasahan ang mga regalo nila. Ang nakakatawa ay ang regalo nila kay Daddy Santiago ay isang box ng ice packs. Sa amin ni Drake ay 2 baso na may larawan kami, habang kinainay ay gamit ng mga bata. Lahat kami ay pagod at busog, kaya kailangan na naming matulog. Santiago? Tawag ni Mommy. Yes, Mrs. Santiago? Malambing na sagot ni Daddy. Sa kabilang kwarto ako matutulog, at huwag ka magtatangka na pasukin ako, dahil babasagin ko ng bunganga mo. Sabi ni Mommy at tatahimik kami. Kitang-kita sa mukha ni Daddy ang kalungkutan. Nauna nang umakyat si Mommy kaya agad naming nilapitan si Daddy. Daddy, pagpasensyahan mo na lang si Mommy. Agad na sabi ni Drake. Hindi bale, nakapag-honeymoon ka na naman na. Sabat din ni Daddy, pero malungkot pa rin si Daddy Santiago na umupo sa sofa. Paano ko siya mapapaamo? Problemang tanong niya. Huwag mo muna siyang kulitin, Dad. Sabi ni Drake. Sige anak, pero sana huwag naman niya akong iwasan. Kahit kami tuloy nalulungkot na rin na tumabi sa kanya. Dapat magpakitang gilas ka kapag pumunta tayo sa kanilang kuta. Huwag kang lalampa-lampa doon at magpalakas ka pa. Sabi ni Daddy. Pinag-usapan namin kung paano mapapaamo ni Daddy si Mommy hanggang sa sinamahan na namin siya sa kanyang kwarto. Si Drake ang tumulong sa kanya na maligo habang ako naman ay inalis kong kanyang higaan at nakita ko ang isang bote na wala ng laman. Ito sigurong sinabi nila. Agad ko ni itong itinapon sa basurahan hanggang sa lumabas na si Daddy sa banyo. Nang humiga na si Daddy, ay nagpaalam na kami na papatay na sana ni Drake ang ilaw nang nagsalita ito. Anak, ano kaya kung puntahan ko ang Mommy mo sa kabilang kwarto? Dad, hindi ba nakapagkasunduan na natin na wag mo muna siyang kulitin? Anak, kawawa naman ako. May asawa nga pero mag-isa ako sa aking kama. Mas maawa ka dad sa sarili mo kung basag ng bunganga mo. Don't worry, tutulungan ka namin suyuin si Mommy. Matulog ka na. Sabay pinatay na ni Drake ang ilaw. Napailing na lang kaming dalawa na pumasok na rin sa aming kwarto. Kung makulit ang ama, ay makulit din ang anak. Drake, hindi pwede dahil masakit pa. Sabi ko habang naliligo kami. Sige na love, isa lang para sa honeymoon natin. Wala na akong nagawa pa nang tinapos na niya ang aming paliligo at dinala na ako sa aming kama. Ang isa niya hindi natupad dahil nakatulugan ko na lang siyang nasa ibabaw ko pa rin. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.